gabing ito. Kahit po mayroong wait ngayon, ay meron tayong time para mag-aral po ng salita ng Diyos. Buksan natin sa pahayag, Revelation, dahil tayo ay nasa mga huling araw na, chapter 3, Revelation chapter 3, at buksan natin sa verse 14, Revelation 3, verse 14. Ito po yung ikapitong church, the seventh church. At sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo ang mga bagay na ito, ay sinasabi ng siyanawa, ng saksing tapat at totoo, ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Then, nalalaman ko ang iyong mga gawa na ikaw ay hindi malamig tama. o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Next verse. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Sapagkat sinasabi mo, Tama. ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan, Tama. at hindi ako nangangailangan ng anuman. At hindi mo nalalamang ikaw ang aba at maralita at dukha at bulag at hubad. Okay, hanggang dito tayo. No? Dito muna tayo. So, ito yung familiar tayo dito, ano bro? Sa yung seventh church age, yung sinasabi na Laodicea. Siguro po maganda na sa pag-aaral po natin ngayong gabi ay atin pong mabigyan ng pansin yung sinasabing, bakit ba natin nasabi na ang pitong iglesia sa Turkey, yung sinasabing modern Turkey, no? Kasi Asia Minor noong araw yan. How come na ito ay naging dispensasyon ng panahon, no? Bakit nagkaganon? So, hindi lang talaga, kung titingnan natin ang konteksto ng pahayag, no, yung chapters 1 to 3, tumutukoy talaga ito sa mga iba't ibang issue ng mga churches noong araw. No, mula sa Ephesus hanggang Laodicea. Mula dun sa first church hanggang sa 7. Kaya lang, sa pagdaan ng panahon, pinag-aralan ito ng mga scholars, napansin nila na parang may higit pa doon na mayroong sinasabi bro na sa Bible kasi pag ikaw ay nagbabasa na ng Bible, habang binabasa mo yan ng may leading ng Holy Spirit, mapapansin mo na lumalalim yung pagkaunawa mo doon sa salita ng Diyos. Napansin niyo po ba yan, no? Kumbaga, Ate Days, ang Biblia talagang misteryoso. Kasi, habang binabasa mo yung teksto, lumalabas na hindi lang pala yun ang ibig sabihin, no? Yung sinasabi nila ng konteksto lang. Kundi may mas malalim pang dahilan. Siguro po, bibigyan ko ng example, no? Halimbawa po, doon sa Mateo, di ba bro? Alam ko, siguro baka 7 times ko nang sinabi to dito, no? Merong isang, bro, di ba? May isang verse sa mga sulat ng mga propeta na ang sabi, ang aking anak, sabi bro, ang aking anak ay, di ba ang sabi, mula sa Ehipto ay lalabas. O, di ba may ganyan? Kinonekta yung sinasabing lalabas mula sa Ehipto yung aking anak. Alam natin bro na ang tinutukoy, kapag yun ang binasa ng mga Israelita, ng mga Hudyo, no? Lalo na yung mga Jewish scholar, Israel yun. Lumabas sila, kasi tinawag sila ng Diyos na anak mula sa Egypt bro. Diba? Kaya nga ang sabi ng Diyos kay Moises, sabihin mo kay Paraon, ang Israel panganay ko. Diba sabi ng Diyos, sabihin mo yung anak ko, hayaang umalis, pumunta sa ilang para sambahin ako. Diba bro, hindi na yun ang ibig sabihin nang dumating na si Kristo. Ang tinutukoy na Ate Days, si Kristo na. Di ba no? Kung babasahin ng mga Kristiyano yun, lumabas ang aking anak mula sa Ehipto. Ang tinutukoy hindi bansa. Sinong tinutukoy bro? Yung Messiah. Si Kristo na. Tanong, anong tamang interpretation? Parehas. Di ba bro? Kasi kinote yun ng mga apostol. Nang ibig sabihin din ng talatang to mula sa Ehipto, doon, ang Messiah, pansamantalang titira doon. Kasi tinago nga nilang Messiah kasi papatay ni Herodes eh. No? Nung tapos na yung threat, umalis na sila sa Ehipto. So kung titingnan nyo, no, di ba today, sa Biblia, pag mag-i-interpret tayo, hindi lang tayo nag-i-interpret ng konteksto. Ini-interpret din natin kung ano yung connection nun
sa event na ginagawa ng Diyos sa panahon natin. Bro, di ba no? Tulad nun, nagkaroon ng panibagong interpretasyon yung teksto na yun kasi ang Misaya pala, sakto pala, na tinago doon nila Maria, nila Jose, yung kanilang anak. At lumabas din sa Ehipto talaga, bro, matapos yung banta. Kaya po, no, isipin nyo, ang salita talaga ng Diyos malalim. Tama ba, bro? Hindi talaga siya, hindi mo pwedeng sabihin na, eto lang yon, eto lang yung tamang interpretasyon. Huwag tayo magsasara. Kasi baka mamaya, may ibig ipakahulugan ang Diyos. Nagsara na tayo ng isip, bro. Eh, ano na? Di ba, no? Tingin natin, eto na yung tama, eto yung alam namin, di ba? So, iba pag ang Espiritu ng Diyos na ang nagbigay ng pakahulugan. Kaya dito po, pinag-aralan natin, bakit ba ang dating churches na masasabi natin na ang konteksto nito siguro noong araw lang yan. How come, bro, na naging kapanahunan? How come na hinati ang 7 churches sa kasaysayan ng church? At bakit natin nasabi, Pastor, na ang Laodicea ang huling panahon? Alam nyo po, nag-umpisa talaga yan kay Larkin, isang scholar, bro, na nakita niya yun Nakita niya na parang itong 7 churches na to, para talaga itong panahon Kasi nag-umpisa sa Ephesus na nang nagsisimula ang church kasi mahal nila ang Panginoon. Hanggang sa bro, 'di ba, ang sabi iniwan yung unang pag-ibig. 'Di ba napansin mo? Doon pa lang sa narrative ng Efeso na sabi ni Kristo doon iniwan niyo yung unang pag-ibig. 'Di ba nag-umpisa na ang church ay tumanggap na ng ibang aral, unti-unti. Hindi man bigla, pero 'di ba nagbabanta si Pablo na pag alis namin mga apostol, may ibang pupunta sa inyo, sa loob nyo, mga maninilang lobo. Ingat kayo. Di ba sabi ni Pablo, pag alis namin, may mga teachings na papasok na magkokos ng corruption sa loob. Di ba? Ibig sabihin, iiwan pala ng mga unang Kristiyano yung turo ng mga apostol, makakalimutan nila kasi magpapapasok sila ng ibang teachings. Di ba bro, nangyari nga? Di ba? Kaya lumala yung corruption sa loob ng church. Kaya kung isipin nyo, nakita nila yun na hindi lang ito basta kwento lang ng old church, yung mga issue nila, kundi may kinalaman pala to sa pagtakbo din ng church, di ba? Kung ano ang kahahantungan ng church mula noon hanggang sa huli. So, sinuportahan pala ng mga dispensationalists na itong church ages pala ay, ito yung sinasabi na kwento pala to ng church, ito yung church history na nakabuod sa Biblia. Ibig sabihin po, nakabuod siya, maikukonekta mo ngayon ang nangyari sa church dahil dito sa first 3 chapters ng Revelation. Kaya ako po naniniwala na ang lahat ng kwento sa 7 iglesia ay kwento ng church hanggang sa huling araw. Laodicea, ito, binasa natin. Naniniwala po ba kayo na ito ang church ng huling araw? Bro, Laodicea. Yes. Tanong, Pastor, may patunay ka ba na may sumusuporta ba diyan? Okay, hindi na ako lalayo, no? Kasi may kontrobersya diyan. Pero gusto ko nang banggitin si Tim LaHaye. Ito, no? May nakita kong book niya. Segunda mano to Nakita ko lang, mabuti nakita ko sa Star Mall. Tim LaHaye, sumulat ng Revelation Unveiled. Si Tim LaHaye, bro, ito. Si Tim LaHaye, ito na. Tanong, sino ba si Tim LaHaye? Isang pastor ng Baptist na kilala sa US. Bakit siya sumikat? Sumulat siya ng libro kasama ang isang Kristiyano, bro, na ang pamagat ay Left Behind. Alam niyo kung ilan na nakabasa sa buong mundo? 65 million. Bestseller at days. Bakit? Kasi bro, nagsulat sila ng fiction. Fiction lang tungkol sa rapture. Pero kahit fiction yung approach, nakapalaman doon, bro, yung belief natin na darating ang tribulation, darating ang antikristo, darating ang rapture, darating ang millennial reign. So, dinaan lang siya sa nobela, pero ang pinakamensahe, may great tribulation, may rapture. Sumikat si Pastor Tim LaHaye, no? Kaya kung iisipin nyo, eto, hindi na fiction to sinulat niya. Ito yung kanyang paningin sa Revelation. Babasahin ko lang mga kapatid. Ito yung galing kay Tim LaHaye, page 85, no? Sa kanyang libro na Revelation Unveiled. Sabi niya, naniniwala siya ang Laodicea, nag-umpisa 1900, bro.
Itong sabi niya rito, 1900. from 1900, ibig sabihin 20th century church. Yun ang kanyang yun yung kanyang basa, no? At 65 million yung bumasa sa libro niya, bro. Dami, no? So, naging popular ang Rapture dahil sa Left Behind. Actually, ginawan pa nga ng pelikula yun. Meron. Di ba may Left Behind series? So, ginawa ng movie yun. So, eto sabi niya, Laodicea, eto bro walang masasaktan kasi eto kay Tim Lahi lang to, binabasa ko lang, no? Page 85. Tingnan nyo tanggapin na natin kasi mayroon tayong mga kaibigan at mga kapatid, no, sa Ecumenical Church. Ito sabi niya, Laodicea could well be called the apostate ecumenical church that is gathering momentum in this very hour. So sabi ni Tim Lahi, pastor ng Baptist, no, sabi niya na nakikita niya na nasa momentum ngayon, nasa malaking napakalakas ng impluwensya ng mga churches na nasa ecumenical movement. Mas malakas ang influence ng mga church na apostate kaysa sa mga church na nagpipilit makasunod kay Kristo. Tanong, bakit? Mas popular Mas popular ang gospel na dala-dala ng mga nasa ecumenical. Unang-unang malaki sa bilang, bro. At ang social gospel, bro, nakaka-attract sa maraming tao. Kahit maraming ayaw, pero in ang marami. Diba? Kumbaga, bro, walang rebuke ng kasalanan ng pinag-uusapan Ang issue ng kasalanan sa mga ganitong church is structured. Ang kasalanan hindi tinitingnan bilang bilang unfaithful tayo. Parang hindi ganoon sa kanila ang kasalanan kapag hindi mo ginawa yung makatarungan. Yun lang yun, Parang yun yung pinaka-sin para sa kanila. Pero sa mga loob, pero ang pamumuhay ng mga tao rito, bro, 'di ba, isipin niyo to. Tanggap lahat. 'Di ba, no? Parang yung individual na kasalanan hindi ina-address. Parang selected lang. Nabasa ko nga napakinggan ko kay Pastor Jurem Ramos, no, sa DCAS. Ang problema ng mga church na nasa ecumenical, ang tingin nila ang kasalanan kapag pinag-uusapan, selected, bro. Pinipili lang nila. Hindi binubuo. Parang pinipili, ito kasalanan. Ito hindi, pwedeng yan. Ito kasalanan para sa atin. Ito ay okay lang yan. Ganon. Selected, bro. 'Di ba? Which is sa Bible, hindi. Pag sinabing kasalanan, wala kang pipiliin. Lahat. 'Di ba? Hindi mo pinipili kung ano yung sin at ano yung hindi. Kaya si Tim LaHaye, napansin niya to. Laodicea talaga to, no? Na kung saan nagiging lukewarm yung pananaw ng church sa kasalanan, no? Kumbaga parang wina-water down yung issue ng kasalanan. Kaya sabi niya rito, na ito nakita pa ni Tim LaHaye. Bakit sa Laodicea bumanggit ang Diyos ng kanyang titulo, si Kristo, na ang lahat ng binanggit niya ay tungkol sa huling panahon. Halimbawa, bro, tulad ng sinabi ni Kristo, anong sabi niya? May sinabi siya sa verse, yung unang verse, tingnan niyo po. Okay, di ba sabi rito, doon sabi rito, yung doon pa, bro, sa dulo, ito to. Sabi rito, sa anghel ng iglesia sa Laodicea, sabi, isulat mo, ang mga bagay na ito na sinasabi ng siya nawa. Bro, ito, bro, maganda. Sabi ni Tim LaHaye, yung salitang amen, saan ginagamit, bro? Di ba pag ginagamit natin yung amen sa huli? At di ba today's, ang huling words sa Bible ay amen. Di ba? Amen. Yun ang ending. Tanong, bakit ginamit ni Kristo yung titulo na yan? Doon sa huli. Huling word ang kanyang pagkakaano, di ba? Kasi ang salitang amin, huli na yan. Yan yung ending. Ibig sabihin, sign na yan na ang Laodicea, pinakikita lang na ang mensahe ng Diyos sa huling panahon, nakapaloob na sa panahon natin. Kung baga today's, wala nang dadaling mensahe ang Diyos na panghuling araw, eto na yon. No? Wala nang further revelation pa sa dulo. Eto na yon. Eto na yung pinaka. Kaya sabi niya rito, ang amen is a Hebrew word which means true, at ang sabi, and carries with it the meaning of finality. Sabihin, eto na yon.
At eto pa po yung, tinan mo ginamit din ni Kristo dito yung salitang faithful and true witness. Ba't niya ginamit yun? Kasi etong sabi ni Tim LaHaye, sabi niya rito, the Lord Jesus Christ, ang sabi, siya ang magre-reveal kung ano yung katotohanan. 'Di ba? Kasi sa panahon natin ngayon, maraming confusion at this, 'di ba? Kaya nga 'di ba kaya nga sa panahon natin ngayon, ang religion ginagawa natin siyang ikaw lang mag-interpret kung ano ang tama sa iyo, 'di ba ganun? Yung parang ang nangyayari, tao yung may final say kung ano yung truth para sa atin, 'di ba? Which is alam natin bilang Kristiyano, hindi tayo may final say. 'Di ba, bro? Ang Diyos, si Kristo, hindi tayo. Kaya tulad nun, yung titulo mismo ni Kristo, nire-refute niya yung pananaw natin tungkol sa katotohanan kung ano. Hindi subjective lang yan, no? Kundi absolute yan. And then eto pa po, bakit ginamit dyan na titulo yung the beginning of God's creation? Bro, no? Malupit. Bakit? Kasi bro, di ba alam naman natin, lilika uli ang Diyos, di ba? Ng bagong langit at bagong lupa. Di ba bro? Ibig sabihin magkakaroon ng bagong creation. Binigyang diin, gagawa ang Diyos ng panibago. Kaya ibig sabihin, nasa huling panahon na tayo. 3 titulo ni Kristo nandyan, no? Nakapaloob. Siya ang Amen, siya ang katotohanan, at siya ang pasimula ng paglalang. Kaya yung 3 yan, sakto talaga, Laodicea, no? Huling panahon. So eto, mapapansin natin, mga kapatid, no? Bigyan ko lang kayo ng ano rito, no? Bakit ba kinondena ng Diyos ang Laodicea? Ito sabi ni Tim LaHaye, no? Ito, sa page 86. Kasi gusto ko lang marinig yung kanyang pulso, no? Sabi niya rito, these churches, yung mga churches ng 20th century halos, no? These churches are usually more interested in social action than gospel action. Ano yung ibig niya sabihin? Mas in ang church sa social action kaysa sa iproklama ang gospel. Criticism yun, di ba? Ito pa sabi niya, more interested in reformation than transformation. Kasi may mga tao at this na hindi makaget over na baguhin natin ang sistema, magreforma tayo, pero mas radical bro yung panawagan ng Diyos, di ba? Hindi dito pinag-uusapan bro, mareforma lang. Ang pinag-uusapan, mabago talaga. Transformation. Kaya mas radical. Ito pa sabi, more interested in planning than praying. Sabi ni Tim LaHaye bro, kanya galing to. Mas nangingibabaw pa yung puro plano kaysa sa manalangin. Mag-pray, di ba? Humingi sa Diyos ng tulong. Naalala ko nung panahon ng revival, no? Ng panawagan na magkaisa tayo sa evangelism. Alam natin bro, yung nagtaguyod kung bakit yung gawain na yun ay nagmaterialize. Puro prayer tayo nun. Di ba bro? Panalangin sa Malolos Evangelical Church, mananalangin sa Chosen by God, mananalangin sa Prince of Peace, puro prayer. Tinagtad natin ang panalangin. May fellowship kayo noon. O mahal, every weekend, may prayer meeting na puno ng panalangin, bro. Ang buong atlag. lahat tayo rito nagpe-pray. Ano nangyari? Di ba, bro? Sa kaka-prayer natin, hindi lang planning, kundi prayer talaga yung inatupag natin. Nakita mo, bro, no, na kumilos ang Diyos, eh. Di ba? Maraming nakapakinig ng gospel. Di ba? Dahil sa effort ng lahat, dahil sa prayer. Kaya napansin nyo, no? Ang gusto talaga ng Diyos is spiritual. Di ba, no? Yun talaga gusto niya. Oo. Di ba? Hindi yung puro ano. At ang malupit dito, ito sabi ni Tim LaHaye, ito yung panahon na ang mga church, dinidisig nila yung sarili nila. Kasi parang ang church naging ano eh, parang ina-idolize na yung sarili niya. Kaya, di ba mayroong term, churchanity. Talamak ang churchanity ngayon. Kumbaga, ang ito pang problema today, sa panahon natin, pasikatan pa. Sino yung pinakamaraming membro? Sikat na church. Today's, pasikatan ba yon? Paramihan ba ng membro ang church? Sabi ni ng isang Calvinistang pastor no sa Britanya, si Martin Lloyd Jones, sabi niya, hindi namin pinupuno ng tao ang church. Pinupuno namin ng Diyos ang mga tao sa loob ng church.
Di kami naghahabol ng bilang. Di ba napansin mo, ang tindi, no? Totoo yun. Hindi success na maraming sumasamba sa isang church. Hindi yung success. Ang success, bro, kung marami ang nano-new birth, nabo-born again. Kahit 4 lang yan, bro. Kahit 5 lang yan, basta na-born again yan. Anong sabi? Millions of angels at a days, di ba? Libo-libong anghel ang natutuwa sa isang taong nagbalik loob. Okay? Yun ang gospel. So, sa ngayon, iba na. Ang pamantayan, maraming na-recruit, sikat na ministry, palakihan ng simbahan, payamanan, yung pa isang problema, Laodicea, 20th century church din. Di ba, ang sabi bro, lukewarm na kasi, nakapokus na sa kayamanan, nakapokus sa mayamang church kami, marami kaming pera. Ang tanong, yun ba talaga ang yun ba talaga ang gusto ng Panginoon na magmalaki tayo? Di ba? Hindi. Kaya sabi rito ni Tim LaHaye, the Laodicean church in the age she represents are deceived about themselves. Naging Ate Days, kumbaga sa psychology to. Naging sino ba yung kilalang Johan, yung sinamba yung sarili niya, nakita niya sa salamin, maganda siya. Sino yan? Si Narcy. Yun, si Narcissus. Oo. Si Narcissus. Narcissist. Kaya yung ginagamit natin yung word na narcissist. Kasi di ba Dahil sinasamba yung sarili. Kapungga po sa sarili. Masyado yung worth niya sa sarili niya. Naging ganun ang church, hindi na si Kristo yung focus, kundi sa sarili niya. Kaya, tama, Johan, may sinabi ka noon, nung last week ba yun, sabi mo, nagiging idolatry ang ministry. Totoo pala yun. Nagkakaroon na bro ng problema. Oo. Nangyari yan. Nangyayari sa Israel. Nangyayari pa rin sa huling panahon. Kaya, ang sabi rito, nandito na talaga tayo sa huling panahon. Nandito na. So, ito sabi ni Tim LaHaye, may sinabi siya, this offers a good test of any work claiming to be performed in the name of Jesus Christ. Sabi rito, kung ito ay nakakapag-glorify sa tao, hindi ito gawa ng Holy Spirit. Sabi ni Tim LaHaye, bro. Sabi niyo, sabi rito, kailangan ang isang church, ang kanyang goal, makapagbigay glory tayo sa Messiah. Kaya lang, itong sabi, kapag ang tao na yung natataas, kapag yung plano na ng tao yung natataas, kapag nag-glorify na ang tao, hindi nagawa ng Diyos yung ginagawa ng church. Kaya delikado bro, yung plano ng plano sa church, hindi nagpi-pray, hindi tinatanong ang Diyos, Panginoon, ano ba direktiba nyo? Diba? Doon kami. Hindi kami pwede mag-create ang sarili namin. Kayo ang pastol namin. Ituro nyo kung ano dapat namin gawin. Ganon. Kaya ang Laodicea bro, delikado kasi sarili lang nilang kanilang iniisip. Di ba? Yung kayamanan nila, yung kanilang resources. Di ba napansin mo? Sabi rito, nalalaman ko ang iyong gawa na ikaw ay hindi malamig o mainit. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga, lukewarm bro, isusuka kita. So bakit? Anong factor? Kasi, anong sabi bro ng verse 17? Pagkat sinabi mo, Ako'y mayaman at nagkamit. nagkamit ng kayamanan at hindi ako nangangailangan ng anuman. Anong kayamanan ba yan bro sa palagay mo? Diba no? Lahat Hindi mo nalalamang ikaw ay maralita. So anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, Kumpleto ka na. kompleto na siya. Hindi ka na nangangailangan. Oo, hindi mo na kailangan si Kristo. Nandito na eh. Kumbaga today's, kung isipin mo, napaka-sophisticated na ng church eh. Tama ba bro? Ang isa pa rito, ang nakadagdag talaga sa sophistication ng church bro, yung pagiging natin, marunong sa panahon na to. Panahon ng psychotherapy, panahon ito ng, kumbaga ang pagiging spiritual bro, kayang i-create ng tao sa sarili niya. Tama ba? Isang example Ate Days, eto. Yung AI nakakapag-preach. Holy Spirit ba yun? Di bro? Di ba? May mga ganun eh. Computer, artificial intelligence bro. Ang galing, napakarunong sa pagpipreach. Yung iba nga,
sinasabi nila, hindi na natin kailangan ng taong pastor eh. Ito pala eh, pwede nang pakinggan. Tanong, Diyos ba yun? Create lang natin yun eh. Di ba? Pero ano yun? Example na yun, Ate Days, na self-sufficient na ang tao. Sa panahon ng huling araw pala bro, di ba kaya nga sabi pala, sa mga huling araw, ito yung dangerous na panahon kasi tao ay magiging, they will worship themselves, magiging tayong autonomous, hindi na tayo dedepende sa grace. Kaya, kailangan talaga Ate Days, bumalik sa biyaya. Kasi ibig lang sabihin nun, dumedepende tayo sa mas mataas na authority. Pero ngayon iba na. Ang church ngayon bro, self-autonomous. Kaya niya nang tumayo sa sarili niya, kaya niyang mag-create ng program niya, kaya niyang mag-create ng sarili niyang revival, kaya niyang gumawa ng mga programa na sikat sa mundo Ate Days. Mabenta sa mundo. Famous ka. Tanong bro, anong sabi ni Kristo sa huling panahon? Abaka, maralita, Tama, dukha, tama. bulag. at Bulag. ubad. O, kita mo Ibig bro, sabihin, pagka bulag, Bulag. bulag direction mo. bulag na simbahan. Ito pa, ito Ubad, masakit. Ibig sabihin, Ito masakit pa bro, nag-umpisa sa kabulagan. 'Di ba? Wala ka namang makikita pag bulag ka eh. Hmm. At gawa pa sila ng gawa ng tingin nilang mabuti. Anong sabi bro sa Matthew 7 sa mga huling panahon? Panginoon, 'di ba? Anong sabi nila? Gumawa kami. ng mga kamanga Nagpalayas kami ng mga demonyo. Patay. Pagaling. Nagpagaling kami ng mga may sakit. Gumawa kami ng maraming dakilang gawa. Anong sabi ni Kristo? Puntos ba 'yon? Hindi ko kayo Layo kilala. kayo sa akin. Hindi ko kayo kilala. nakakilala. Kita mo? Mapaggawa ng Tama. palasanan. Simple lang naman ang sagot doon eh kung bakit nagaganon. Kasi ibig sabihin noon, hindi sa biyaya bro. Kaya sila nandun. Tama ba? It's not by grace. Kundi, anong in-emphasize nila doon? Good works. Yung kanilang gawa. Dinis. Diba? Yung kanilang sufficiency. Actually, hindi naman tayo sufficient eh. Hindi natin kaya maging sufficient sa sarili natin. Anong sabi ni Chris? Anong sabi ng Panginoon kay Pablo? My grace is sufficient for you. Di ba bro? Hindi ka sufficient sa sarili mo. Wala. Walang ganun Ate Days. Hindi mo pwedeng sabihin na, by grace ako eh, pero nagre-relay ka sa sarili mo. Malabo yan bro. Si Pablo nga humingi ng grace sa Diyos eh. Panginoon, may tinik ako. Di ba meron akong tinik sa akin? Anong sabi ng Panginoon sa kanya? My grace is sufficient for you. Hindi tayo pwede maging self-sufficient. Kaya eto ang problema bro ng mga churches sa panahon natin. Nasa danger zone na to bro. Huling araw na kasi to. So, anong hinihintay natin bro? Body change. Yan na, no? So, sabi ni Tim Lahaye dito, eto na yung church na wretched, pitiful, poor, mahirap na church, mayaman lang sa mundo, pero pagdating sa faith, mahirap. At ang nakakatakot bro, bulag. Tama bro. Blind, di ba? Binigang diin. Anong sabi ng Panginoon bro? Kapag bulag ang umakay sa bulag, Mahuhulog sa anong hukay. mangyari today? Mahuhulog sa hukay. Bro, anong simbolo ng hukay? Perdition. Tama ba? So, Ate Days, eto ang sagot. Sinong papasok sa tribulation ngayon? Church. Tama. Ate Days, bakit? Pastor, bakit? Grabe naman, ang sama naman. Di ba may sinabi sa Bible? Yung reyna ng kahalayan. Bro, babae. Church. Yung reyna na may mga anak din na whore. Church. 'Di ba? Mayroong reyna na prostitute, may mga anak din siyang prostitute. So, ibig sabihin, hindi siya, ang babaeng tinutukoy, hindi literal na babae, kundi alam natin, it's about religious organization, mga churches. So, hindi lang ecumenical churches ang tinitira ng Revelation, bro. Pati yung mga churches na nangangaral, pera-pera, pagpapayaman, imbis na mag-focus sa gospel, ang laging ini-instill sa mga membro, yung gustong yumaman, di ba? Taas ang mga umbrella nyo, ha? Taas ang mga panyo. Anak ng mete. Ano yun? Ano ba yun? Gospel ba yun? Hindi naman gospel yun eh. Di ba? Hindi naman gospel yun eh. So, kalukuhang gospel yun. Hindi totoong gospel yun. So, talamak bro. At hubad. Hubad pa. Ang ibig sabihin, sa tingin ko yung ibig sabihin ng hubad eh, nakakahiya yung mga gawa mo. Tama, nakakahiya. Hubad. Mali. Walang righteousness. Kasi nga, tingin niya self-sufficient siya. Nakakahiya Kaya yung niya. gawa mo. Ganon. Hindi na umaasa sa biyaya.
Kaya eto po no, nire-refute ko yung word na puro grace. Yun ang mas kailangan natin. Kailangan talaga natin ng grace ngayon. At dapat maraming biyaya, doon tayo dumepende. Anong sabi ng Romans 12? May sinabi, bro. Biyaya at kabagan. Alang-alang, tinan nyo, basahin nyo bro, Romans 12 verse 1, tinan nyo. Ito, sabi ni Pablo to, ito si Pablo, apostol sa mga hintil eh. May sinabi siya, no? Tungkol sa kahalagahan ng mga biyaya. Kaya nga mga kapatid, pinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kabahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. May tanong ako, makakapagsamba ka ba sa Diyos kung wala yung kanyang mga biyaya? Sige bro. Makakapaglingkod ka ba kung walang mga biyaya? Di ba hindi? Ibig sabihin, mga kapatid, ang mga biyaya ng Diyos, yun ang kailangan ng church. Amen. Dapat nandoon tayo. Dapat tayo nagsasubmit sa grace ng Diyos. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na puro grace. Kailangan natin ang grace. Tapos, Yun ang totoo. Kailangan natin pasto ng grace plus action. No. Sapat ang grace para maka-action tayo ng tama. buhang action. The more na nasa grace ka, the more na authentic yung mabuting gawa mo. Kasi alam mo, Diyos ang kasama mo sa paggawa, hindi lang ikaw. Hindi ka self-sufficient. Kaya mga kapatid, no, mas kailangan natin ng grace ngayon. Kung may panahon na mas kailangan natin ng grace, Laodicean age, eto yun. Kasi kapag hindi tayo bumalik sa grace, hindi tayo kasama sa masisave. Ate Days, walang masisave sa human works. Dangerous yun. Lahat ng church na nangangaral ng delikado. Nasa ano bro? Nasa pit of hell. Yun ang totoo. Oo. Kapahamakan ang kahantungan. Kaya sana maliwanagan yung mga kapatid no na ang kailangan natin ngayon biyaya. Mga biyaya. Yun ang sabi. Alang-alang sa mga biyaya ng Panginoon, ihandog natin yung buhay natin bilang handog na buhay. So doon lang pala tayo makakapaghandog ng paglilingkod sa Diyos, bro. Kapag tayo ay nasa mga biyaya. Yun. Kaya hanggang dito tayo, no? Sa panahon ng Laodicea. Sige po. Kung nasa ilalim ka ba ng biyaya, makukuha mo ba yung katarungan? Definitely. Kasi, anong sabi ng Panginoon, bro? Alam mo, ito gusto mo malaman kung bakit? Yung the same chapter na yan, puntahan mo yung dulo. Ayan, puntahan natin Days. Ayan Mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos. So, anong sabi ng verse 20? Ito na. Kaya kung ang iyong kaaway ay bagutom, pakanin mo. Di, punta muna natin sa 19. Huwag kayong mga higantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyo ng daan ng galit ng Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Tuloy? Kaya kung ang inyong kaaway ay magutom, pakanin mo. Kung siya'y mauhaw, painin mo, sapagkat sa paggawa mo ng mga gayon, baga ng apoy ang ibubuntun mo sa kanyang ulo. Huwag kang padaig ng sa masama, kundi bagkus daigin ng mabuti ang masama. Okay, i-connect natin ngayon. Ano daw bro ang tamang paglaban sa injustices na ginagawa sa mga Kristiyano? Sa bansa, sa kultura natin, di ba? Ang sabi diyan bro, may gaganti pala. Tama ba? Akin Oo, ang paghihiganti. tama. Ngayon, hindi tayo passive. Tama ba? Kasi, ang mga Kristiyano noon, pinapatay naman di ba? Pinapatay na. Pero paano ba sila lumaban noon? Di ba? Paano nila nilalabanan ang injustice noong time na yon? Di ba? Hindi sila takot mamatay. At, ang mapapansin mo bro, hindi nila kailangang mag-adapt ng political ideology. Walang ganon. Hindi sila nag-a-adapt ng i-adapt natin tong stoicism kasi maganda to Walang ganon, di ba? Hindi napapaligiran sila ng mga filosofiya ng tao pero wala silang ina-adapt na sistema para isulong ang isang pakikibaka. Walang ganon. Ang sabi ng Biblia nakalagay, alam nating hindi natutulog ang Diyos pagdating sa injustice. Anong sabi ng Panginoon? Siya ang gaganti. Di ba sabi? Kaya, ibig sabihin, tanong,
Ibig ba sabihin, pastor, magiging passive tayo? Hindi. Hindi tayo magiging passive. Mismo nga mga apostol nagsabi, bro. Di ba? Sabi, ginagawa natin ang isang bagay dahil sa Diyos muna tayo susunod. Di ba? May sinabi si Pedro, sa Diyos muna kami susunod bago sa tao. Yan ang sabi niya. Kaya kung isipin nyo po, no, ang Kristyanismo po, ang faith natin, mapapansin mo, bagamat may iba't iba tayong pananaw no, pagdating sa pagtrato sa injustice, sa Bible, kung babalikan mo, malalim, bro. Kasi, magtataka ka, yung mga Kristiyanong pinapatay na hindi naman pumapalag. Yung pang dahilan kaya tayo dumadami. Napansin mo, di ba? Kasi wala rin silang magawa eh. Kasi, hindi rin sila lumalaban ng tulad ng pagpe-persecute sa kanila ng mga Romano, tulad noong araw. Hindi naman kumuha ang mga Kristiyano noon ng espada para lumaban sa mga Romano. Kusang pinapatay ang mga Kristiyano kasi mga peacemaker ang mga Christians. Napansin mo? Tayo ang pinapatay, hindi tayo pumapalag. Tayo ang persecuted na religion. Hindi tayo lumalaban. Yung mga apostol walang sinabi na lumaban tayo, mag-alsa tayo. Kumuha kayo ng mga espada dyan. Pagpapatay niyo yung mga pumapatay sa inyo. Walang ganun. Wala tayong nakita, Ate Days, na ang mga Christians nagre-retaliate. Wala, bro. Wala. Bagkus pa nga, pinagpipray pa yung mga nagpe-persecute sa kanila. Pinapanalangin pa sila. Ang malupit pa nun, bro, eto na. 'Di ba yung Roman Empire na ayos sa mga Kristiyano, 'di ba? Si Kristo nga pinapatay ng isang si Pilato ang naghusgay, 'di ba? Sa pakikipagtulungan ng mga Hudyo. Ang mga Romano, mula noon hindi lang si Kristo ang pinatay, marami pa silang pinatay. Ang malupit ito. 'Di ba nabaliktad isang araw, bro? yung imperyong nagpe-persecute sa mga Christians, sila ngayon ang sila ngayon ang nagulat na marami na palang followers tong Kristo na to. 'Di ba? Wala na silang magawa. Na-convert na rin sila sa Christianity. Bagamat hinaluan nga nila ng politika, pero wala silang nagawa, 'di ba? Na-overcome sila ng mga Christians. So kung titingnan nyo, no, may paraan ang Diyos para dumating ang justice sa mundo. Pero hindi mangyayari, bro, na tayo ang tayo parang ang lalabas pa, tao yung gagawa ng justice. Oh, come on. Ang Holy Spirit ang gagawa niyan, kasangkapan lang ang tao. Pero hindi pwede na gumamit ka ng pamamaraan ng tao para ma-achieve mo 'yon. Hindi mangyayari 'yon. Isang example, bro, para makatotohanan tayo. 'Di ba, ang ideology ng communism ay pagkakapantay-pantay, walang mahirap, walang mayaman, makakakain lahat. Tama? Walang mahirap, walang mayaman. May tanong ako, isang tanong lang, masasagot nyo to. Nagtagumpay ba yun sa Russia? Hindi. 1990, bumagsak na. Naging demokrasya din. Di ba? Tanong, yung ideology na ba yun ay absolute? Okay ba? Di ba hindi? Bagkus pa nga, bro. Naging abusado pa yun nasa estado. Marami rin silang pinatay ng mga tao. At ang malupit pa nun, walang relihiyon. Bawal ang religion sa communism eh. Bawal ang Diyos, bro. Di ba? So, how come na mag-a-adapt ka ng isang paniniwala na dadalhin mo sa church at yun yung sasabihin mo na okay? Hindi nga nagtagumpay eh. Wala nga Wala nga nangyari eh. Pero bakit hindi natin mabitawan? Bakit yung institution na nasa ecumenical movement, ganun pa rin? Parang katarungan. Ha? Hindi na nga nagtagumpay. Bumagsak na eh. 'Di ba? So, anong ginagawa pa ng mga church na doon pa nakasalig? Hindi Wala. kasi hindi mo na nakukuha yung nagiging reactive na lang tayo. Na sasamahan natin yung mga tao sa makipagtunggali para makuha yung hustisya. Pero kung titingnan mo, yung pinakaugat ang hindi nila natutumbok. Nagiging reactive tayo, hindi tayo proactive. Dapat proactive tayo. Alamin natin yung ugat. Yung ugat kung ano yung pinagmumulan. Tulad nung sa mga bata na bumaril. Ang sigaw ng mga nag-message, dapat ibalik yung pagtuturo ng Moral, ng Biblia, Oh. ng Christianismo doon sa mga eskwelahan na yun. Ito na, Dahil yun yung susi para yung bata na yun hindi dumating doon sa punto na yun. punto ng pagpatay at
Maging walang hustisya na pinagpapatay nila yung mga bata na yun. So hindi yung gagawin natin oops, hindi makukulong yung mga bata na yan. Magrarally ka ngayon, parang gano'n. Magrarally ka kasi hindi Oo nga, makukulong, walang Tama. So, hindi, mangyayari doon? Reactive na lang yun. Samantalang dapat, yung pinakaugat. Yun. Dahil ang tunay na katarungan, hindi naman talaga makukuha sa panahon natin ngayon. Tama. Ang tunay na katarungan ay pagdating ni Kristo. Yun. Nandoon yung tunay na katarungan. Galing, oh. So, ang pinakamaganda talaga din, i-share mo yung gospel. Yun. Kasi yung ugat. Mm. Yan man yung nakaupo man yan sa pamunuan ng gobyerno, o private, o sa isang tahanan, kapag yung share ng gospel, Gospel, tinanggap niya yung salvation, Tama. yung pagkaunawa na yun, magiging makatarungan siya sa kanya mga Tama. desisyon. Mm. At walang tao na pupunta dun sa kalsada para sumigaw. Mm. Di ba? Hindi ko sinasabing bawal pumunta sa kalsada para sumigaw, para humingi ng katarungan. Pero ang isang church, hindi dapat, yun yung pinaka-main o ginagawa ng isang Church. kundi yung mag-share ng Tama. ng gospel. Ayun, natumbok. Para mabago yung tao. Tama, oo. Ang tunay na kapayapaan, hindi rin mo rin makakamit ngayon. Tama. Ang tunay na kapayapaan, Wala. pagdating ni Kristo. Tama. Kaya nga tayo nandito, nag-aaral tayo, meron tayong hinihintay. Tama. Nagbibigay ng totoong kapayapaan, magbibigay ng totoong Yun. katarungan pagdating ni Kristo. So, paano tayo maghahanda? Ihanda natin yung ating mga sarili. Di ba? Kung talagang gusto natin tulungan yung mga kapwa natin na nandoon, yung mga naghihirap, mga magsasaka, mangingisda, na walang laban at walang nakikinig, share na muna natin yung gospel. Tama. Di ba? Hindi naman yung mga mahihirap ng panahon ni Pedro At hindi naman sila nagmarcha para hingin sa gobyerno kung ano yung nararapat na bagay sa kanila, yung mga karapatan nila, hindi, tama, Siniyat oh. nila yung Tama. kaligtasan. Yun. 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 Yun yung talagang trabaho ng mga Ng mga nanampalataya. nanampalataya. Hindi yung sasama tayo doon sa Natumbok. Oo. Kasi pag sagawa, pag sinabi natin kailangan mong gumawa, kailangan mong gawin, hindi nga. Hindi nga. Hindi yun yung hindi yun yung susi. Tama. Active na lang tayo doon, hindi tayo proactive. Yun ang biblical. Natumbok mo, bro, no? Kaya ang ano dito, mga kapatid, no, yung problema nga, yung ating mga kapatid dito, ganun yung tingin nila na sa tingin nila tama. May mga ganun. Yung mga nasa leadership, yung kultura ng simbahan, ganun. Kaya, sana no? Ang mga kapatid sa Malolos, alam natin may mga kapatid tayo rito na naliliwanagan na di ba? May naliwanagan na. Kailangan lang spread the light, no bro? Spread natin yung liwanag na ang kailangan talaga natin grace ngayon. Biyaya, matransform ang puso ng tao through the gospel. Kasi yan lang ang magta-transform sa atin. Hindi political system, hindi yung action lang natin ng moral. Wala namang nangyari doon Wala namang ganoon 'Di ba? Ano lang 'yon? Ningas kugon lang. Pero yung ugat hindi mo talaga na yung ugat mismo hindi mo talaga natumbok kasi ang pinakaugat talaga ng lahat, bro, alam naman natin, ang kasalanan natin sa Diyos. 'Di ba no? Kaya tayo ang nais natin tumbukin talaga yung pinaka-problema ng lipunan. At walang iba kundi alam natin, mabago ang puso ng tao. Yun. So, salamat din bro sa sharing kasi mahalaga talaga marinig yan. Kaya grace pa rin talaga ang pinakamahalagang bagay. Sola gratia. Yun ang sabi niyan. Grace alone. Walang iba. Wala nang idadagdag dyan bro. Diba? Grace, scripture, si Kristo. 5 yan 5 yan bro Sola fide, faith alone. Grace alone. Yun, 5 yan. Grace alone, faith alone, scripture alone. May isa pa. Yung pinakahuli niyan, to God be the glory. Sa Diyos ang papuri. Ayan. So, 5 yan Nakalimutan ko na isa. Faith alone, faith, Christ, scripture, faith, scripture. 5 yan 5 solas yan May isa bro. May nakalimutan tayo. Yung 5 solas ng Reformation. 5 yan 5.
Saan pala Yung sila? Protestant ano yan, bro? No, yung tema ng mga Scripture alone, faith alone, grace alone, Yun. Ano isa? Christ alone, Yun. Ba? Christ. glory to God alone. Yun, glory to God. Yan, bro. Sa palagay mo, may dadagdag pa ba tayo? Wala na. Wala na. Sapat yan, Ate Days, no? Yang 5 na yan, bro. Diyan umiikot ang buhay ng mga protestante. Yan, no? Yan dapat ang ma-revive, bro. Yan. Kung may dapat ma-revive, yan yun. Faith Saka alone. hindi mo naman kasi mababago ang puso ng tao. kung Christ tayo alone. ay Sumasama sa mga ano. Wala yun, wala rin. Kahit na tumulong ka dun sa ano, pagtulong kahit tulungan mo pa Wala pa rin Hindi yun. mo mababago yung Oo. puso. Pero pag natutong mabago yung puso niya, matututunan niya kung ano yung dapat niyang puntahan. Kung matulungan mo man yan, pansamantala lang yan. Tama, Babalik ulit sa dati. tama. Yun ang totoo. Kaya yun. So sana ano, no, tawag dito, maintindihan niya ng mga kapatid. Yan talaga ang makapagpapabago. So, Mabago sa tao. pray tayo. Sige. Pwede natin ituloy yung ano. Ayan, ang ganda, oh, nga bro. The 5 solas are 5 foundational Latin slogans that summarize the core theological beliefs of the Protestant Reformation. So, ba't ba mahalaga to? Binalikan lang natin to. Bakit ba mahalaga yan? Kasi, dyan bro umiikot ang buhay talaga ng mga mananampalataya. Di ba? Unang-una, salita ng Diyos. Ito yung ultimate guide natin. Tinan mo today sa kung bakit radical yan. Napaka-radical ng 5 solas ng Protestant Reformation. Sapat to. Bro, di ba? Andyan lahat. Sapat to para maging guide natin. Hindi natin kailangan, ito yung masakit. Hindi natin kailangan ng bylaws dito. Ito mismo yun. Kaya pag sinabing, ano ba mas mataas, pastor? Yung bylaws ng church natin o eto? Bylaws ng Biblia. Ano mal mataas? Ano ba? Biblia. Salita ng Diyos. Salita Ang Biblia, hindi yung bylaws Salita ng Diyos. sekta. Tama. Next. Bylaws ng church tao gumawa. Oo. Tao lang din ang gumawa Kasi niya. mga ginagawa ng Sola Bible? fide. Soul of faith alone. Yung faith ba ay sapat para ma-save tayo? Kung, tama, kung galing sa Diyos. Kailan ba? Questionable yung mga taong naniniwala pa rin na by works sila maliligtas. Gumawa sila ng mabuti. May nakalagay ba dyan ano? Faith plus works, bro? Wala. Faith alone. Hanapin, ano dapat nila ano? Grace alone. Or merit. Ano sabi dyan? We are justified, righteous, bro. Kita mo, pinawalang sala Before tayo before God. Through faith in Jesus Dapat Christ. examine nila yung faith nila. Not, kung ang ganda. Ang ganda ng word, oh. Not by our own good works or merit. Ah, di ba, bro? Wala ka nang idadagdag eh. Nagawa mo dyan eh. No? Sufficient yung ginawa ni Kristo. Lopet. Eh, yung isa, bro. Yung grace. Sola gratia. Lopet. Grace alone. Praise alone. Ano nakalagay? Salvation is an entirely free gift from God. Yon. We are saved by His grace and Not- not because we deserve it Tama. or have earned it in any way. O, may tanong ako. Deserve ba tayo? Hindi. Di ba, bro? Hindi. Di ba? Hindi tayo deserve. Kinahabagan lang tayo. Kaya tayo nandito. Grace. Kaya wag nating sabihin na mabait ako, pupunta ako sa langit, magaling ako, marami akong ginawa sa church, mabuting tao ako. We are missing the Hindi ka mark. deserve sa langit, Brad. Sabi ni Ni Billy Graham. We are missing the mark. Yeah, missing the mark talaga yan. Ha? Pag puro, Solus Christus. anong kasunod, bro? Christ alone. Ano sabi dyan? Christus. Jesus Christ Is is the- the only mediator Tama. between God and humanity. Yun, lupit. Salvation is achieved completely Not through glory His to yours, sacrificial not- death and not Tama. glory to resurrection, myself. and not through saints, sacraments, or the church. Tama. Oh, diba? Glory to God alone. Ha? Not Radical, glory no? to thyself. Napaka-radical eh. Glory to God alone. Ayan, maganda. Huli. Because salvation is entirely God's work Tama. from the beginning to end. Tama. All glory belongs to Him alone. To God be Human the- being exists to bring Him honor and praise. Tama. Balik sa Diyos ang lahat ng kaluwalhatian. Kaya yung bro, no? Doon pa lang Honor tayo. and praise sa kanya lang talaga. Diyan pala tayo magsasucceed. Pag bumalik yung ano na yan, yung kamalayan na yan sa isipan ng mga protestante. 5 solas. Kaya lang, alam naman natin bro, no? Nakalimot eh. Kung nakalimutan. Ha? Nakalimutan yung Sa tingin lang perfect ng nakalimutan nakalimutan yung pundasyon eh. Kaya
Basahan nga lang, sarapan ng Diyos. Yung mabuting gawa ng Mabuting tao. gawa natin, basahan lang talaga kung Isaiah, ano nga yun? Isaiah po. sana meron pa tayong maakay, no bro? Meron pa kaya? Kasi Meron. hindi babalik ang Panginoon kapag hindi pa kumpleto yung bilang ng mga Oo. ano. Kailangan Ang nating problema ngayon kasi marami ng churches ang mga lalo na sa Europa, nagsasarado na nga yung ibang church. Oo nga eh. Ang dumarami ngayon kasi mga Muslim. Isa pa yun. Kasi yung mga Christian, paunti ng paunti. So, sobrang liberal, no? Dumarami na rin yung mga ateista na Libre. hindi na naniniwala na may Diyos. Mga nagmamahal na sa sarili. Tapos yung mga Kristiyano, Self-centered na naman. sa Kristyano. Parang ang pagiging Kristiyano lang, binyagan, tama ba bro? Lumaki sa Kristiyanong pamilya, Kristiyano na raw. Yun eh. Kristiyano ako, bakit? Bakit? Kasi ano eh, tatay ko Kristiyano, nanay ko Kristiyano, binyagan ako sa simbahan. Kristiyano na ba yan? Hindi. Kailangan ma-experience yung new birth. Diba? Saka yung importante pala yung pagkaunawa. Ayun. Yun pala yung naging dahilan kung bakit hindi ka nagpatuloy kasi hindi mo naunawaan. Delikado yun. Yung binhi na nahulog sa tinuka ng ibon, Oo. yung binhi na tumubo sa batuhan, Hindi magtatagal yun. hindi nagtagal. Yung binhi na tumubo sa mga dawagan, wala pa lang mga pagkaunawa yung common sa kanila. Pero doon sa matabang lupa, na tumubo, nagbunga, ang isa sa meron siya pala, yung pagkaunawa, naintindihan niya kung ano yung mensahe na narinig niya, na inihasik sa kanya. So, yun yung factors doon. Sabi ng ano, Isaiah 64, ano but sabi? we are all as an unclean Unclean thing. thing, and all our righteousness are as Filthy filthy rags. rags, and we all till fade as a leaf. Yun Our naman, iniquities, our iniquities like the wind. have taken us away. Ayun. But we are, grabe no. Tagalog man. Wala kang righteousness na dadalhin pala ron, eh, no? Yung sasabihin mo na. Ang righteousness natin, Si Kristo. Isaiah Matuwid ako. 64:6. Kaya nga, di ba kanina, doon sa ano ng kaibigan natin, no? Kaya huwag ka magtanong Kita sa kung langit. gumagawa ka ng para sa Diyos, pinapersecute ka. God bless po. Marami nagagalit